Kung matutong gumamit ng baril ang robot vacuum cleaner mo at makagawa ng halos may malay na desisyon, malamang papaluin mo ito ng maso. Tama, hanggang huminto na sa pagkislot ang hayop na yon. Sa totoo lang, ito rin ang eksaktong debate sa buong mundo ngayon tungkol sa mga nakamamatay na autonomous na sandata. Namumukot tangi ang mga sandatang ito dahil kaya nilang pumili kung sino ang papatayin, di tulad ng ibang matatalinong drone. At kung parang ito na ang sukdulan ng mga nilikang kasindak-sindak ng tao na lampas sa iyong imahinasyon, aba, welcome sa palabas. Hindi ka nag-iisa. Karamihan sa mga tao sa mundo ay siguradong sasang-ayon sa iyong opinyon. Pero sa ngayon, nahihirapan pa ang mga malalaking bansa na magkasundo kung ano ba talaga ang isang laws at malayo pa sa pagkakaroon ng kasunduan tungkol sa regulasyon. Nasa nadulot ng kanilang pambihirang pag-unlad. Kaya ano nga ba ang isang laws at ano ang hindi? Ngayon, ang pangunahing issue ay tungkol sa laws o Lethal Autonomous Weapon Systems. Pagaramdam ko parang batas ang tinatalakay ko sa buong video. Pero gayon pa man, ang katotohanan ay wala talagang napagkasunduang definisyon ng termino. Ito talaga ang unang bagay na malalaman mo kapag tiningnan mo ang site ng UN tungkol sa laws. Ayon sa kagawaran ng tanggulang pambansa ng US, ang nakamamatay na autonomous na sandata ay sistemang kayang pumili at umatake ng target nang walang interbensyon ng tao kapag na-activate. Ito siguro ang pinakatumpak na definisyon ng isang laws bago magkaroon ng formal na internasyonal na definisyon mula sa UN. Ayon sa definisyong ito, maaring isipin ng iba na laws din ang landmine. Tama ba? Total, kapag naitakda na ito ng operator, ang mina ay aatake sa target nito, ang tao magpapagana nito nang walang interbensyon ng tao. Ang sagot nila ay, hindi talaga. Ang landmine ay isang automatikong sistema ng depensa. Hindi tulad ng isang tunay na laws, hindi nito kayang pumili kung aling target ang aatakihin. Ang mina ay aatake sa kahit anong mag-activate nito. Tao ka man, kuneho o malas na bola ng football, kapag na-activate mo ang landmine, siguradong may masamang mangyayari sa'yo. Di tulad ng landmine, ang mga laws ay gumagamit ng advanced robotics at AI para subaybayan at pumili ng target. Pero hindi naman talaga sila makakapili. Sinusunod nila ang alituntunin ng human operator, pero ito na ang pinakamalapit sa malayang pagpapasya ng makina. Bagamat hindi formal na definition, tinatanggap ng tunay na laws ay kayang mag-detect ng target, mag-navigate sa combat, magplano ng projectile at missile, at magdesisyon sa labanan ng mag-isa. Ang isang landmine sa kabilang banda ay hindi kayang gawin ang alinman doon. Ang kaya lang itong gawin ay sumabog kapag na-trigger. Parang batang adik sa asukal kapag hindi mo binigyan ng candy. Bagamat sa napakaibang paraan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mas formal at eksaktong definisyon ng laws dahil masyadong general ang kasalukuyang definisyon at maraming sandata ang nasasaklaw nito. Mahirap magkasundo at magregula sa paggamit ng mga sandatang ito kung hindi klaro kung ano sila. Mahirap pero posible pa rin. Nagsimula ang negosasyon sa cluster munitions kahit wala pang napagkasundo ang definisyon nito at nilagdaan din ang Biological Weapons Convention kahit may hindi pagkakasundo sa definisyon ng weapons grade agents at toxins. Paano naman ang sa close-in weapon systems? Ang phalanx marahil ang pinakakilalang siwis na umiiral at mas komplikado ito kaysa sa landmine dahil kaya nito mag-detect ng banta, magtutok at magpaputok. Mas masalimuot na proseso kaysa sa simpleng pag-activate ng trigger. Sa teorya, pumapasa ang phalanx sa kasalukuyang definisyon ng laws pero hindi ito tinuturing na laws dahil kulang ito sa proseso ng pagpapasya at hindi ito ganap na autonomo. Ang phalanx CIWS ay isang sentry system na gumagamit ng mga parameter mula sa operator para matukoy kung ang isang bagay ay banta at dapat paputukan. Maari rin nating sabihin ng pareho para sa Iron Dome, ang air defense system ng Israel na isa sa pinakamaunlad na air defense system na umiiral na yon. Kayang matukoy, i-target at paputukan ang mga banta. Muli, hindi ito law, kahit pasok ito sa definisyon dahil may sarili itong kakayahan sa pagtukoy ng target. Pareho sa landmine, Iron Dome at close-in weapon systems na hindi kailangan ng interbensyon ng tao. Kailangan ng isang tao na mag-set up sa kanila, pero pagkatapos nun, wala nang kailangan gawin. At ang dahilan dito ay ang kinakailangang bilis ng reaksyon, gaya ng sa Iron Dome bilang halimbawa. Kapag na-detect ng sistema ang missile na papunta sa protektadong lugar, wala nang oras para manumanong i-verify kung valid ang target. Kailangan itong agad gumana. Ito marahil ang pinakamadaling paraan para malaman ang pagkakaiba ng totoong autonomous na sandata at yung may mataas lang na antas ng autonomiya pero hindi ganap na autonomous. Ang mga peking laws ay gumagana based sa prinsipyo ng instinct, aksyon at reaksyon. Yun lang ang meron doon. Hindi sila makakagawa ng desisyon.
hindi nila kayang mag-navigate o gumawa ng iba pang komplikadong proseso. At ang tanging dahilan kung bakit wala silang human operator sa likod nila ay dahil wala silang oras para sa proseso ng paggawa ng desisyon ng tao. Kung hindi totoong law ang lahat ng sistemang sandata na ito, ano talaga ang law? Ang Ministry ng Depensa ng Britanya ay naglalarawan ng autonomous weapon systems bilang mga sistemang kayang umunawa ng mas mataas na layunin at direksyon. Kaya ng sistemang ito gumawa ng nararapat na aksyon para makuha ang inaasahang resulta. Kaya nitong pumili ng tamang aksyon mula sa mga opsyon nang hindi kailangan ng tuloy-tuloy na gabay ng tao kahit may kaunting partisipasyon pa rin ang tao sa sistema. Bagamat maaring mahulaan ang kabuuang gawain ng autonomous na drone, hindi laging tiyak ang bawat kilos nito. End quote, ang haba ng sinabi nila. Gobyerno ng UK, bakit hindi nila gawing simple ang paliwanag sa Ingles? Mahirap basahin, pero mas tumpak talaga ang definisyong ito. Mahalaga ring nabanggit nila na hindi mahulaan ang kilos ng autonomous na sandata na isa talagang mahalagang punto. Kamakailan, naglabas kami ng video tungkol sa U-Hawk, isang autonomous Black Hawk helicopter na dinedevelop para sa transportasyon ng kargamento. Ang advanced na onboard AI flight system na Matrix ay nagpapadali sa pagpapalipad ng U-Hawk kahit kanino. Nagiging parang point-and-click flight sim ang helicopter. Napatunayan na ng sistema ng maraming beses na kaya nitong magplano ng flight route ayon sa lahat ng regulasyon sa aviation at maglakbay ng mag-isa. Ang kailangan lang gawin ng operator ay magbigay ng utos na lumipad mula rito at lumapag doon at ginagawa yon ng U-Hawk. Astig talaga, panurin mo ang video. Hindi pa tiyak ang ruta ng paglipad at ito ang mahalaga. Hanggat walang plano mula sa Matrix system, hindi alam ng operator ang dadaanan ng U-Hawk. Ang antas ng individual na pagpapasya ang dahilan kaya autonomous ang U-Hawk. Hindi ito sandata, ngunit magandang halimbawa ng autonomous na gamit militar. Kailangan pa rin ng kaunting input mula sa tao at maaari mong sabihin na hindi pa ito tunay na autonomous hanggat kailangan pa nito yon. Kung susundin ang lohikang iyan, walang tunay na autonomous dahil lahat ay tumutugon sa input ng iba. Halimbawa ng AI-powered autonomiya, kapag inatake sa ere, kusang iiwas ang U-Hawk, magdedesisyon kung babalik sa base o itutuloy ang misyon, at magre-replan ng ruta kung kailangan. Ang ganitong antas ng pagpapasya ang bumubuo sa loss, at titingnan natin ang ilang totoong halimbawa maya-maya lang. Malaking papel ang ginagampanan ng robotics at AI sa loss. Bagamat di kailangan ng AI, na yon ay tanggap na bahagi ito ng bawat laos. Hindi na dapat ikagulat ito dahil AI ang naging pangunahing teknolohiya nitong mga taon at agad sumabay ang military-industrial complex nang ito'y umarangkada. Hindi lahat ng laws ay gumagamit ng AI, pero karamihan ay ginagawa ito para mapadali ang autonomous nilang kakayahan. Para maging tiyak, ginagamit ang AI upang suriin ang datos real-time at nang walang input mula sa operator at gumawa ng mga desisyong mahalaga sa misyon based sa pagsusuring iyon. Sa madaling salita, pinapayagan nito ang sandata na gumawa ng sariling desisyon o baguhin ang kilos batay sa nagbabagong mga sitwasyon. Isang konkretong halimbawa nito ay ang paggamit ng artipisyal na intelihensya upang tukuyin at markahan ang mga mahalagang bagay habang nagsasagawa ng pag-scan at pagmamanman. Mas mabilis makakaanalisa ng larawan ang artipisyal na intelihensya kaysa tao at matutukoy ang mga mahahalagang bagay. Ang lahat ng nabanggit ay mga teorya pa lang, kaya dapat tayong maging masaya. Kaunti lang ang aktual na halimbawa ng paggawa at paggamit ng laws. Practical na paggamit ng mga laws na particular na tumutukoy sa sandata, bahagi ng pangalan. Ang pagkakaiba ng drone, otomatikong sandata ng depensa at laws ay ang katotohanan, habang ang drone ay pinapatakbo ng tao at ang otomatikong sandata ng depensa ay tumutugon sa kahit anong bagay at ina-activate ang mga preset na trigger nito. Ang mga autonomous na sandata ay gumagamit ng mga algorithm para magdesisyon kung aatake o hindi. Pre-programmed ang mga sandatang ito para kilalanin at patayin ang particular na target gamit ang sensor data gaya ng facial recognition. Direktang CP ito mula sa Autonomous Weapons Watch, isang non-profit nagbabantay sa laws sa loob ng mahigit isang dekada. Sa tatlong uri ng sandatang may antas ng otonomiya, ang laws ang may pinakamaraming otonomiya at pinakamaliit na pakikialam ng tao. Sa ngayon, kaunti pa lang ang naiulat na paggamit ng laws sa labanan, pero may ilang totoong insidente na nangyari. Noong Oktubre 2025, kinumpirma ni Vladimir Putin na matagumpay na nasubukan ng Russia ang bagong Poseidon na sasakyan.
Ang Poseidon ay isang autonomous, nuclear-powered na torpedo o underwater vehicle na kayang magdala ng conventional o nuclear warhead, bagaman hinihinalang mas pinili ng Russia ang nuclear. Ang Poseidon ay nilikang ilunsad mula sa submarino at tulad ng Yuhok, isa rin itong sistemang tumatanggap ng malabong input at gumagawa ng nararapat base rito. Pakiramdam namin, stereotype ang Russia at mahirap makahanap ng impormasyon tungkol dito. Gayunpaman, sa teorya, maaaring gamitin ng isang komandante ang Poseidon at sabihing, "Hoy, may carrier battle group ilang libong milya sa direksyong yon. Pumunta ka at wasakin mo yon." At pupunta si Poseidon at wawasakin yon. Sa teorya, kaya nitong mag-eksplora ng dagat, maghanap ng barko ng kalaban at gamitin ang kagamitan nito. Teknolohiya, nakakatawa nga, ay nauuwi lang sa sobrang bagal na galaw para hindi matuklasan ng makalapit at sumabog. Ang Poseidon ay malamang na may kasamang bombang cobalt na ginagawa itong isang second strike radiological weapon. At mukhang masama na yon, pero hindi na siguro lalala pa doon, di ba? Pero oo, pwede pa pala. Dahil lahat ng tatlong pangunahing military superpowers ay matagal nang gumagawa ng autonomous missiles, mahigit isang dekada na ngayon. Maaring baguhin ng Tomahawk Block 4 ang target nito habang nasa ere kung iutos ito ng operator. Noong 2009 sinimula ng Estados Unidos ang pagdevelop ng long-range anti-ship missile na kayang pumili ng target mag-isa. Ang LRASM ay gumagamit ng onboard targeting system para maghanap ng target nang hindi umaasa sa external na impormasyon o suporta mula sa launch platform. Matibay ang missile laban sa jamming at kaya pa ring magpatuloy kahit mawala ng GPS connection mula man sa eroplano o barko. Ang paraan kung paano ito inaasahang gumana ay sa pamamagitan ng pag-set up ng flight path na binubuo ng ilang waypoints at pag-uutos sa LRASM na sundan ang flight path na yon. Maging mapagmatyag sa mga partikular na barko ng kalaban, maaari kang magbigay ng listahan ng aprobadong target na sasakyang dagat at utusan na iwasan ang pag-atake sa ibang barko kahit pag-aari pa ng kalaban. Pagkatapos sinusundan ng LRASM ang flight path at sapat na ang pagkakadevelop nito para umiwas sa mga posibleng banta kapag na-detect nito ang mga iyon. Halimbawa, kung makadetect ito ng barko ng kalaban na wala sa key list, lilipad ang RASM palibot at muling kakalkulain ng ruta kahit laktawan pa ang isang waypoint kung kinakailangan para makaiwas sa pagkakadiskubre at posibleng pagkasira. Kapag natukoy na nito ang barko ng kalaban mula sa listahan, kakalkulahin ng LRASM ang pinakamainam na anggulo ng paglapit para makaiwas sa close-in weapon systems, tutukuyin ang pinakamagandang punto ng tama, bababa sa sea skimming altitude at aatake. Komplikado ang prosesong ito, pero ang kailangan lang gawin ng commander ay magtakda ng flight path ng misil. Bigyan ito ng hit list, tapikin sa likod at sabihan na lumabas at itaguyod ang karangalan ng sopa. Noong 2016 tumugon ang Rusya at China sa pamamagitan ng pag-anunsyo na gumagawa sila ng sarili nilang autonomous na misil 2 taon bago pumasok sa serbisyo ang LRASM. Inanunsyo ni General Viktor Bondarev ng Air Force ng Rusya na ang paparating na Tupolev Pakhdar stealth fighter ay magkakaroon ng long-range na misil na kayang magdesisyon habang nasa ere. Pero 10 taon na mula nang ianunsyo yon, wala pa ring prototype ng Pakhdar o ng mga misil nito. Gayunpaman, mayroong kahalintulad na sandata ang Rusya sa kanilang arsenal mula pa noong 1983 ang P-700 Granite anti-ship missile ay nilalayong gamitin sa pamamagitan ng pagpapaputok ng 4 hanggang 8 na magkakasabay gamit ang pituisa na formasyon. Ang nag-iisang missile ay umaakyat, bumababa at nagbibigay ng impormasyon sa grupo tungkol sa mga posibleng target. Ang mga missile ay magkakakonekta at bumubuo ng network para magkomunikasyon at mag-prioritize ng target base sa pre-programmed na tagubilin. Gayunpaman, hindi pa ito napatunayan sa totoong buhay kaya may mga nag-aakalang imbento lang ito ng USSR na baka di na natin malaman. Pero malamang, hindi sila basta gumagawa ng kwento. Kaya, sino nga ba ang tunay na nakakaalam? Naglabas din ng katulad na anunsyo ang Sina pero bilang pinakalihim sa 3 puwersa, nagawa nitong itago ang mga plano nito. Sapat para wala tayong makita o malaman. Nagtrabaho rin ang Rusya sa pagbuo ng isang armadong autonomous na sasakyan na tinatawag na Saratnik nang ibig sabihin ay kasama sa labanan. Ito ay binuo ng Kalashnikov. Ang Saratnik ay 17 toneladang unmanned ground vehicle na may iba't ibang antas ng otonomiya. Maaari itong kontrolin mula sa malayo, semi-autonomous at maaari ring iwan ng gumalaw ng mag-isa gamit lamang ang hindi detalyadong mga utos. Kaya nitong bumuo ng network sa mga UAV sa ibabaw ng labanan na nagbibigay ng impormasyon at tumutulong sa Saratnik magdesisyon sa mismong labanan. Maaring lagyan ang sasakyan ng 12.7 at 7.62mm na mga machine gun, isang 30mm na grenade launcher, isang otomatikong 40mm na grenade launcher at mga anti-tank na missile.
Unang ipinakita ang disenyo sa isang military exhibition sa Moscow noong 2016. Sa totoo lang, kung iniisip mong parang kahapon lang yon, ito ang paalala mo ngayong araw na ang 2016 ay isang dekada na ang nakalipas at tumatanda ka na. Malapit na rin akong mag-apat na po at mula noon wala na akong narinig na balita tungkol sa sistema. Ayon kay Russian military analyst Alexei Ram, hindi pa rin malinaw kung paano matutukoy ng sistema ang pagkakaiba ng kalaban at sibilyan. Isantabi muna natin ang irony ng pahayag na yan tungkol sa sandatang Ruso. Mukhang di pa rin nila naaayos ang mga problema kaya di pa ito napapasok sa serbisyo. Kahawig din ang kwento sa Marker, isang 3 toneladang unmanned ground vehicle na anti-tank at mataas ang otonomiya. Ginagawa ito mula 2018 at kahit wala pa sa mass production o serbisyo, pinakita ng mga pagsubok na malaki ang potensyal nito. Ang Marker ay dinisenyo para gumalaw sa unahan ng mga infantry at pangunahing ginagamit para sa reconnaissance. Para sa layuning iyon, kayang suriin ang lugar sa unahan gamit ang 100 metrong lalim ng paningin at AI model na nagpapadala ng ulat sa HQ. Gamit ang parehong modelo, kaya nitong magplano ng sarili nitong ruta, makipag-ugnayan at kontrolin ang mga UAV na lumilipad sa itaas katulad ng Saratnik. Kung makaharap ito ng armored na sasakyan, kaya nitong magdesisyon agad kung aatras o lalaban base sa posibilidad ng magandang resulta. Kung ipasok ito sa serbisyo, malamang gagamitin sa mga aktibidad na pagpapatrolya dahil may gamit sa gabi. Pero ang Marker ay hindi pa napatunayang banta dahil hindi pa ito ginagawa. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ngayon? Cargo STM Cargo ay isang maliit na drone na technical na inilalarawan bilang isang loitering munition at lubos na kayang makipaglaban ng mag-isa. Ginagamit ito sa Azerbaijan at Turkey, pinagmulan nito at para sa sabay-sabay na paggamit. Ito rin ang unang drone na pumatay ng tao nang walang tulong ng tao. Noong 2020, isang Cargo 2 drone ang otomatikong naghanap at umatake sa unit ng LNA na pumatay ng isang mandirigma. Ayon sa ulat, kumilos ang drone ng ganap na otonomo at inatake ang target sa sariling desisyon. Kimilala ng UN ito bilang unang autonomong pag-atake ng drone laban sa tao. May maliit ka bang sertipiko mula sa US? Guinness Book of Records? Ayon sa STM, kaya ng drone tukuyin ang target gamit ang facial recognition, magkoordina ng pag-atake at magplano ng ruta ng paglipad. Kaya rin mag-self-abort o self-destruct mag-isa. Masama pa, ang cargo drone ay dinisenyo para gumana bilang swarm, hindi pa isa-isa. At paano kung isang grupo ng maliliit na drone na puno ng pampasabog ang lumilipad sa ere sa bilis na 70 km kada oras? O kung ang pagtutok mismo sa dibdib mo ay hindi pa sapat para mapagtanto mong talagang nakakatakot ang mga autonomous na sandata, ibig kong sabihin, ano pa, ito ba? Ay eksaktong nangyari noong Mayo ng 2021 sa Gaza. Sabi ng IDF, nagpapalipad ng projectile ang Hamas mula sa tagong lugar. Nakabuo ang experimental ghost unit ng Israel ng paraan para sirain ito at gumawa ng bagong taktika. Nagampanan nila na maayos ang trabaho. Nagpalipad sila ng surveillance drone groups sa buong Gaza Strip. Bawat isa ay nagbantay ng partikular na sektor. Laban sa mga mortar, nagsilbing forward observer ang mga drone, gumabay sa ibang armadong sasakyang panghimpapawid para sirain ang mga pinagmumulan. Ayon sa commander ng ghost units na hindi pinangalanan para sa seguridad. Ayon sa kanya, nagsagawa ang unit ng mahigit 30 drone sorties, nakakuha na eksaktong impormasyon at tumulong sa pag-atake ng iba pang drone sa mga target. Bagamat hindi na bago ang mga drone swarm, ginamit ng militar ng Israel ang mga drone para i-koordinahin ang mga pag-atake ng drone na nagpapakita ng nakakakilabot na otonomiya ng mga sandata. Lalong nagiging mahalaga ang otonomiya habang dumarami ang mga drone sa grupo. Kayang kontrolin ng ilang operator ang maliit na grupo ng drone. Pero ayon kay Israeli drone expert Tal Imbar, imposible kontrolin ang buong grupo. Sabi ni Imbar, kung may 5 kang drone, kontrolado mo ang isa at tutularan ng iba ang kilos nito. Pero sa mas malalaking grupo, di na kayang kontrolin o malaman ng operator sa real-time ang mga misyon. Halimbawa, may 50 kang sasakyang panghimpapawid sa ere. Maaring magpasya ang mas matalino na magpadala ng 5 sa isang kalye, 5 pa sa iba, o magpalipad sa particular na formasyon. Bagamat kahanga-hanga sa technological at siyentipikong pananaw, ang ganitong antas ng autonomous na regulasyon, ang ideya ng isang lumilipad na kamikaze na helicopter na nagsasabi sa iba pang lumilipad na kamikaze na helicopter kung saan at paano lilipad at kung sino ang tatargetin ay parang isang bangung. Noong 2018, nagsagawa ng simulation ang militar ng Estados Unidos sa drone warfare at natuklasan nilang mas malakas ang mga AI-enabled swarm kaysa sa individual na kontrol ng drone. Mas epektibo ang 800 na drone sa isang autonomous swarm laban sa mga target kumpara sa 1,000 drone na gumagalaw na magkakahiwalay. Lahat ay autonomous na sandata. Dulo pa lang ito ng iceberg dahil libu-libong konsepto ang kasalukuyang dinedevelop.
Nariyan ang PS Killer Kamikaze? Oo, yan talaga ang totoong pangalan ng sandata na hugis football, Amerikano, hindi Europeo na dapat ihagis ng sundalo sa pangkalahatang direksyon ng kalaban at kalimutan na lang ito. Yung quarterback, kailangan ng cornerback sa army, siya yung naghahagis ng bola, di ba? Wala talaga akong alam sa American football. Aktibo ang drone habang nasa ere, sinusuri ang lugar sa unahan at nagpapasya kung sinang papatayin, lahat ng ito sa loob lang ng ilang segundo. Malapit na matapos ng base systems ang testing ng Strix UAV, isang fully autonomous UAV na kayang mag-vertical takeoff at landing. Sabi ng mga developer, magiging autonoma ito sa lahat ng aspeto kahit may operator na magbabantay. Layunin nitong mag-take off, lumipad at magbaba ng 200 kilo ng bala ng mag-isa kung papayagan ng operator. Hindi pagkakatiwala ng tao ang paputok sa di mapagkakatiwalaan, pero tila ayos lang pagkatiwalaan ang AI ng bumbang kasing laki ng motorsiklo. Ang Pransya at ang nagkakaisang kaharian ay nagde-develop ng Spear 3 missile mula pa noong 2006. Ayon sa ulat, kaya nitong tukuyin at piliin ang mga target na atakehin nang hindi na kailangan ng operator input. Pinalalakas ng Rusya ang kanilang mga drone at tumaas pa ang produksyon simula ng salakain ng Ukraine. Halimbawa, maaring ilunsad ang S-71M drone mula sa Su-57 at hayaan itong gumalaw mag-isa. Dahil kaya nitong maghanap at sirain ang mga target ng mag-isa tulad ng Spirit 3 missile, mayroon ding S-70 Okhotnik B autonomous fighter na mahigit isang dekada nang dinedevelop. May ulat na ginagamit ng Russia ang fighter na ito sa Ukraine. Isa ito sa pinakamaraming gamit na drone dahil kaya itong kontrolin ng ground operator, piloto ng fighter o gumana ng autonomous. Kaya nitong magdala ng armas na may bigat na hanggang 2 tonelada at umabot sa pinakamataas na bilis na 1,000 kilometro kada oras. Ayon sa ilang ulat, bukod sa madaling iprogramang pambobomba, kaya rin itong lumaban sa ibang sasakyang panghimpapawid. Ang Su-57, ang piloto na may kontrol dito, ay kailangan lang ituro ang daliri niya sa target na lugar, sa lupa o sa ibang sasakyang panghimpapawid, at ang Okhotnik na ang bahala sa misyon ng mag-isa. Ang Okhotnik ay isang magandang halimbawa rin ng pinakamalaking panganib ng mga autonomous na sandata. Ano ang mangyayari kapag nagkaaberya ang makina? Noong 2024, nawala ng koneksyon sa ground control ang isang Okhotnik fighter at tumungo sa himpapawid ng Ukraine. Nang hindi na makontrol ang drone, nagpadala ang Russia ng fighter jet para ito pabagsakin. Mahirap gamitin ang salitang maunawaan kapag pinag-uusapan ang mga autonomous na sandata dahil ang artificial intelligence ay hindi talaga nakakaunawa ng mga bagay katulad ng paraan ng pag-unawa mo o ng pag-unawa ko. Ito na ang pinakamalapit na termino sa takbuhan ng mga sistemang ito sa utos ng tao. Hindi naintindihan ng fighter na ito ang utos sa direksyon. Paano kung autonomous na sandata ang hindi tama ang interpretasyon ng utos na magpaputok? Nagpadala ang kumpanyang Ruso na Vita ng 3,000 kamikaze drone sa mga puwersa ng Russia sa Ukraine at kaya nilang gumawa ng 6,000 kada buwan. Paano kung ang grupo ng maliliit na killer na ito na kayang pumili ng target at umatake mag-isa ay hindi tama ang pagkaintindi sa utos? Hindi natin tatalakayin ang bawat isang autonomous na sandata na ginagamit o ginagawa pa lang dahil magiging sobrang haba ng video na ito kung gagawin natin na yon. Mahalagang malaman na lahat ng pangunahing militar na superpower ay gumagamit ng ganitong sistema. Estados Unidos, Rusya, Sina, Alemanya, Turkiya, Israel, Pransya, UK, parehong Korea, Australia at iba pang maliliit na bansang posibleng sumali. Ganito ang sistema ng Wartech. Kapag gumawa ng bagong sandata, ang pinakamalaking kalaban kailangan mo ring gumawa para panakot o pagpigil. Ito ang tanging dahilan kung bakit marami ang sandatang nuklear sa mundo. Gayunpaman, ang tungkol sa mga sandatang nuklear ay inilulunsad dito ng tao. Kadalasan ay isang edukado at mataas ang ranggo na tao na tatawag sa opisyal ng militar. Karaniwang napagpapasyahan ang paglulunsad matapos ang mahabang pagpupulong. Bilang tugon sa AI na pag-atake, hinahayaan nating magdesisyon ang mga sandata mismo at nakakatakot ito. Bagaman wala pang kakayahan ang mga sandatang ito tulad ng nuklear, kahit paano ay hindi pa sa ngayon. Ang nuklear na bomba ay di kayang magbago ng direksyon at pumili ng target sa ere. Kaya mainit ang usapan ukol sa pag-usbong ng autonomous na sandata at ang sabayang problema natin dito. Parang ito na ang simula ng pinakahalata at maiiwasang, sabi ko na nga ba, ng ika-21 siglo, ang etika at ang hinaharap. May 5 pangunahing problema sa mga nakamamatay na autonomous na sandata. Una, kawalan ng pananagutan. Maaring pumatay ang mga sandatang ito ng higit sa inaasahan at madadamay ang di dapat tamaan. Dahil dito, mahihirapan ang korte tukuyin ang responsabale sa mga krimen sa digmaan.
Kung ang isang sundalo ay bumaril sa isang civilian imbes na sa isang target militar, personal siyang pananagutin. Pero kung isang drone ang aksidenteng pumatay sa maling tao, sino ang dapat sisihin? Ang drone ang nagdesisyon mag-isa, kaya sino ang dapat sisihin? Operator, commander, mga nagpasya gamitin ito o mga inhinyero? Wala pang gobyernong ahensya sa mundo ang nakasagot sa tanong na ito. Inihalin tulad ng pelusupong si Robert Sparrow ang mga otonomong sandata sa mga batang sundalo. Kahit sila ang naging sanhi, wala silang moral na pananagutan. Ang isa pang issue ay ang epekto ng otonomong sandata sa pandaigdigang kaguluhan. Ang murang paggawa ay ginagawa ang mga sandatang ito nakakit-akit sa mga armadong grupong hindi bahagi ng Estado dahil akma ito para sa terorismo, genocide at pampulitikang asasinasyon. Pangalawa, ang mga sandatang ito ay karaniwang sinanay gamit ang mga classified na datos at maaaring makipag-ugnayan sa mga sistema ng kalaban sa mga hindi inaasahang paraan. Maaaring magdulot ito ng biglang paglala ng sitwasyon dahil hindi agad mapipigilan ng tao ang mga sistema. Isa pang issue ay ang kahinaan ng mga ito sa cyber attack. Kapag nahack ng kalaban ng autonomous na sandata at ginamit laban sa gumagamit, siguradong magdudulot ito ng malaking sakuna. Ikaapat na issue ay ang hindi tiyak na kilos ng autonomous na sandata dahil nakabatay ang desisyon nila sa paligid, kaya mahirap hulaan ang kanilang galaw. Laging binibigyang diin ng mga lider ng relihiyon, kabilang ang Papa, na hindi dapat magdesisyon ang mga makina sa buhay at kamatayan. Kahit di perpekto ang tao sa paghusga, mas karapat dapat pa rin tayo kaysa makinang nagpapanggap na pilosopo. Matagal nang nagtatrabaho ang United Nations para ipagbawal ang autonomous na sandata. Halos isang dekada na, mula noong 2018. Iginit ni Kalihim General Antonio Guterres na hindi katanggap-tanggap sa politika at kasuklam-suklam sa moralidad ang mga nakamamatay na autonomous na sandata, kaya nananawagan siyang ipagbawal ito sa pandaigdigang batas. Nang malaman nilang tututol ang mga makapangyarihang bansa, pumayag na lang sila sa mungkahing magkaroon ng legal na overview instrument. Sa kanyang 2023 bagong agenda para sa kapayapaan, muling iginiit ni Kalihim General ang panawagang ito. Inirerekomenda na ang mga estado ay makabuo bago sumapit ang 2026 ng isang legal na umiiral na kasunduan upang ipagbawal ang mga nakamamatay na autonomous na sandata na gumagana ng walang kontrol o pangangasiwa ng tao at hindi maaring gamitin ng naaayon sa internasyonal na makataong batas, at upang i-regulate ang lahat ng iba pang uri ng autonomous na sandata. Ang mga lumagda sa kasunduan ay kailangang sumunod sa mga patakarang katulad dito. Siguraduhin ang sapat na pagsasanay at tagubilin sa mga human operator ng laws at tiyakin na ang mga laws ay may tamang kontrol at paghusga ng tao sa buong operasyon ng mga sandatang sistema. Ito mismo ay sisira sa layunin ng laws. Limitahan ang mga uri ng target na maaring salakay ng sistema, limitahan ang bilang ng mga engkwentro na maaring gawin ng laws. Sa oras ng pagre-record, 12 bansa ang tumutol sa mungkahing instrumento para sa pagrepaso ng batas. Estados Unidos, Israel, Rusya, Hilagang Korea, Timog Korea, Belarus, United Kingdom, India, Poland, Japan, Estonia at Australia. Pabor naman ang Tsina sa namamahalang ahensya. Sabi ng marami, mawawalan ng bisa ang kasunduan kung bipipirma ang mga bansang may autonomous na sandata na may katotohanan din. Pero tumanggi ang Rusya, China at Estados Unidos na ratipikahan ang kasunduan sa landmine noong 1997. Gayunpaman, nagpatupad ang tatlong bansang ito ng mga patakarang naglilimita sa paggamit at paggawa ng anti-personnel mines. Hindi nito napigilan ang mga sundalong Ruso na magmina sa ilalim ng mga bangkay ng patay na sundalong Ukranyano na nagdulot ng pagkamatay ng iba pang sundalo at medik na sumubok kumuha ng mga bangkay. Maaring magdulot ng hindi direktang epekto ang kasunduan sa pagkalat ng autonomous na sandata kahit hindi pumirma ang mga superpower. Ang negatibong diskurso ay pwedeng makapagpabagal sa produksyon at tigilan ang pagkalat nito sa hindi matatag na reyon. Sa kabila ng mga pagsubok na limitahan ng pagkalat, magpapatuloy ang pagdami ng autonomous na sandata hanggat patuloy ang pondo ng mga superpower sa panangaliksik at pag-unlad. Kaya naman, tila medyo madilim ang hinaharap sa ngayon. Ang Sina ay gumagawa ng mga ganap na autonomous na barko na kayang maglunsad ng mga misil at wala ni isang tripulante ang kinakailangan sa loob ng mga barko. Malalaking hakbang sa autonomous fighter jet ang nagawa ng Rusya at Estados Unidos. Kung salakayin ng Tsina ang Taiwan at gambalain ang Allied Command gamit ang electronic at kinetic na pag-atake, posibleng gumamit ang Estados Unidos ng autonomous na sandata na kumikilos ng mag-isa bilang ganti. Mukhang ito ang direksyong tinatahak natin at ayon sa mga ekspertong robotika, papunta tayo sa Oppenheimer moment ng ating henerasyon bago maging pangkaraniwan ang loss sa digmaan. Ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga makinang walang pag-unawa o halaga sa buhay para pumatay ay tila masamang ideya. Pipigilan ba natin ang sarili bago tuluyang maligaw sa pinakamapanganib na landas? Panahon lang ang makakasagot. Salamat sa panonood.